Magandang araw, mga ka-devotion. Welcome sa Day 4 ng ating journey at ngayon, tutuklasin natin ang isang napakalalim at napakagandang konsepto, The Kingdom Within, ang lihim na kaharian ng Diyos. Alam nyo ba, madalas nating iniisip na ang kaharian ng Diyos ay isang lugar na malayo, isang lugar na pupuntahan natin balang araw. Ini-imagine natin ito bilang isang syudad na may gintong kalsada, di ba? Pero may isang napakahalagang sinabi si Jesus na babago sa pananaw nating lahat. Sa Lucas 17:21, sinabi niya, "Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo." Ulitin natin, nasa loob ninyo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ang langit ay hindi lamang isang destinasyon sa hinaharap. Ito ay isang realidad na maaari nating maranasan dito at ngayon. Paano? Sabi nga, ito ay isang estado ng kamalayan. Isipin mo na lang kapag ang puso mo ay puno ng pag-asa kahit na may mga pagsubok. Kapag nakakaramdam ka ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. At kapag ang pananampalataya mo ay nananatiling matatag sa kabila ng mga agam-agam, iyan mismo ang pagdanas sa kaharian ng Diyos. Hindi ito tungkol sa panlabas na circumstances. Pwedeng magulo ang mundo sa paligid mo, pero kung sa kalooban mo ay may kapayapaan na galing sa Diyos, para ka nang nasa langit. Pwedeng maraming problema, pero kung sa puso mo ay may pag-asang hindi natitinag, naranasan mo na ang presensya ng kanyang kaharian. Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabutihan, katapatan, lahat ng ito ay mga bunga ng Espiritu, di ba? At ang mga ito ang bumubuo sa atmosfera ng kaharian ng Diyos. Kapag pinapahintulutan nating mamunga ang mga ito sa ating buhay, dinadala natin ang langit sa lupa, simula sa ating mga sarili. Ang challenge sa atin ngayon ay ito. Sa halip na maghanap ng langit sa labas, hanapin natin ito sa loob. Alagaan natin ang ating spiritual garden. Diligan natin ito ng panalangin, ng pagbabasa ng salita ng Diyos at ng pagsasabuhay ng kanyang mga turo. Tanggalin natin ang mga damo ng takot, pag-aalala at galit para magkaroon ng espasyo para sa kanyang kapayapaan at pag-ibig. Kapag ginawa natin ito, hindi na lang natin hihintayin ang langit. Araw-araw gigising tayo na daladala na natin ito. At ang pinakamaganda, kapag puno tayo ng langit sa loob, ito ay aagos mula sa atin at magiging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa atin. We become walking, talking ambassadors of His kingdom. Kaya para sa ating affirmation ngayong araw, sabihin natin, ito nang may buong pananampalataya. Ready ka na ba? Sabayan mo ako. Ang kaharian ng Diyos ay nasa akin. Ako ay payapa at pinagpala. Isa pa, with feeling. Ang kaharian ng Diyos ay nasa akin. Ako ay payapa at pinagpala. Hawakan mo yan sa puso mo buong araw. Sa bawat desisyon, sa bawat pakikipag-usap, sa bawat sandali ng katahimikan, alalahanin mo na dala-dala mo ang isang sagradong kaharian sa iyong kalooban. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Day 4. Sana ay nabuksan nito ang inyong mga puso at isipan sa isang bagong dimensyon ng inyong pananampalataya. Kita-kits ulit tayo bukas para sa Day 5. Kung na-bless ka sa ating devotion, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa nating paglalakbay. God bless you. At tandaan, ang langit ay isang tibok lang ng puso ang layo.